Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang hawak ang puting sobre. Isang pirasong papel lang iyon, pero para sa kanya, isa itong sentensya. Nakatatak sa itaas ang sagisag ng Imperial Academy, ang prestihiyosong paaralan kung saan niya pinag-aaral ang kanyang nag-iisang anak na si Leo. Ngunit hindi ang logo ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ang mga salitang nakasulat sa malalaking letra sa gitna ng liham, sa pilitang pagdiriwang ng guwang ng araw ng mga ama. Paulit-ulit na umikot ang mga salitang yon sa kanyang isip. Sa pilitan, ibig sabihin, hindi pwedeng hindi dumalo. Isang butil ng malamig na pawis ang gumapang sa kanyang sentido. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na kabog sa kanyang dibdib, tila gustong kumawala. Napatingin siya sa kanyang anak, si Leo, ang kanyang 8 taong gulang na anghel. Naglalaro ito sa sahig, masayang pinapatunog ang maliliit niyang laruang sasakyan. Ang tawa nito ay musika sa kanyang pandinig, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas sa bawat araw. Paano niya sasabihin sa batang ito na kailangan niyang dumalo sa isang pagdiriwang para sa mga ama, gayong wala naman siyang ama na maipapakilala? Paano niya ipapaliwanag ang kalungkutang makikita niya sa mga mata nito kapag nakita niya ang kanyang mga kaklase na may kasamang ama habang siya ay nag-iisa? Ito ang kinatatakutan niya. Ang bangungot na gabi-gabi niyang ipinagdarasal na sana ay hindi dumating. Pero ngayon, narito na. Nasa anyo ng isang pirasong papel. Pinilit ni Clara na ngumiti nang lumingon si Leo sa kanya. Inay, okay ka lang po? Oo, anak. Okay lang si inay. Pagsisinungaling niya, kasabay ng mabilis na pagtago sa liham. Halika na, baka mahuli ka pa sa klase mo. Habang naglalakad sila papunta sa malaking tarangkahan ng Imperial Academy, pakiramdam ni Clara ay bawat hakbang niya ay pabigat ng pabigat. Ang eskwelahang ito na pinapangarap niya para sa magandang kinabukasan ni Leo ay siya ring lugar na nagdudulot dito ng pinakamalaking sakit. Dito, hindi siya si Clara Reyes, isang ina na gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Dito siya lang ang kasambahay. Ang ina ni Leo, ang batang walang ama. Nakita niya ang mga tingin, ang mga bulungan, lalo na mula sa grupo ng mga eleganteng ina na laging nagkukumpulan malapit sa gate, at sa gitna nila, naroon ang reyna. Si Ginang Sandoval, isang matalim na tingin ang ipinukol nito sa kanila. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, mula sa kanyang lumang sapatos hanggang sa kanyang simpleng bestida. Isang tingin na puno ng pangmamaliit. Clara, sabi ni Ginang Sandoval, ang boses ay matamis, ngunit may kamandag. Tamang-tama ang pagdating ninyo. Pinag-uusapan lang namin ang nalalapit na araw ng mga ama. Napatigil si Clara. Niyakap niya ng mahigpit si Leo, na tila ba kaya niyang protektahan ang bata mula sa mga salita. Siguradong excited na si Leo, hindi ba? Pagpapatuloy ng Ginang na may diin sa pangalan ng bata. Hindi sumagot si Clara. Yumuko na lamang siya. Ngumisi si Ginang Sandoval, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo nga pala. Kawawang bata. Siguradong malulungkot siya sa araw na yon. Tumingin ito sa mga kasama na tila ba naghahanap ng kakampi. Sino nga ba naman ang pupunta para sa kanya, di ba? Naramdaman ni Clara ang panginginig ng maliit na katawan ni Leo sa kanyang tabi. Ang bawat salita ni Ginang Sandoval ay parang isang matulis na punyal na direktang tumutusok sa puso ng kanyang anak. Excuse me po, pabulong na sabi ni Clara, at mabilis na hinila palayo si Leo. Pero huli na ang lahat. Nang makalayo sila, huminto si Leo sa paglalakad at tumingala sa kanya. Ang mga mata nito, na dati puno ng saya, ngayon ay nababalot ng luha. Inay, nagsimula ang bata. Ang boses ay basag. Totoo po ba yon? Bakit? Bakit po wala akong tatay? Gumuho ang mundo ni Clara. Ang tanong na yon,
Ang tanong na kinatakutan niyang marinig mula sa bibig ng kanyang anak. Binuhat niya si Leo at niyakap ng mahigpit habang pinipigilan ang sariling mga luha. Anak, mahal na mahal ka ni Inay. Tandaan mo yan palagi. Pero alam niyang hindi sapat ang mga salitang iyon. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Leo, bumalik si Clara sa kanyang maliit na silid sa likod ng malaking mansyon kung saan siya nagtatrabaho. Ang silid na ito ang saksi sa lahat ng kanyang pagod at luha. Humarap siya sa isang maliit at lamat na salamin sa dingding. Nakita niya ang isang babaeng pagod, isang inang nasasaktan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makaya. Ang takot para sa kanyang anak ay unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Napahawak siya sa salamin. Ang mga daliri ay nanginginig pa rin. Anong gagawin ko? Bulong niya sa sarili. Ang boses ay puno ng desperasyon. Paano ko poprotektahan ang anak ko sa mundong ito? Ang tanong ni Leo ay isang multo na sumunod kay Clara hanggang sa kanyang pagtulog. Inay, bakit po wala akong tatay? Paulit-ulit, isang walang katapusang ugong sa katahimikan ng gabi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit sa halip na dilim, ang nakita niya ay mga pira-pirasong alaala. 8 taon na ang nakalipas. Isang malaking bulwagan. Ang maningning na liwanag mula sa isang naglalakihang aranya. Ang marahang tunog ng musika at mga kopitang nag-uumpugan. Isang dagat ng mga eleganteng tao, nakasuot ng mga mamahaling damit at alahas. At sa gitna ng lahat ng yon, nandoon siya. Isang dalagang 18 anyos, suot ang uniforme ng isang tagapagsilbi. Hindi siya kabilang. Pakiramdam niya ay isa siyang anino na gumagalaw sa paligid ng mga makikinang na panauhin. Naalala niya ang pagod. Naalala niya ang kalungkutan. At naalala niya ang isang pares ng mga mata. Hindi niya na matandaan ang buong mukha ng lalaki. Malabo na ito sa kanyang isipan na tila isang lumang litrato na kinupas na ng panahon. Pero ang mga mata nito, hinding-hindi niya iyon malilimutan. Malungkot ang mga iyon. May bakas ng sakit at pag-iisa na tila ba sa kabila ng yaman at kapangyarihan na bumabalot dito ay may isang bahagi sa kanya na basag. Sa isang sulok ng hardin, sa ilalim ng puno, doon sila nag-usap. Hindi niya alam kung paano nagsimula. Ang alam lang niya, sa gabing iyon, 2 malungkot na kaluluwa ang nagtagpo. Isang gabi, isang pagkakamali, isang gabi na nagbunga ng pinakamahalagang tao sa kanyang buhay at isang umaga na puno ng hiya at pagsisisi. Tumakas siya bago pa man sumikat ang araw. Iniwan niya ang lahat. Dala-dala ang isang sikretong habambuhay niyang itatago. Nagising si Clara, nabasa ang kanyang mga pisngi ng luha. Ang mga anino ng kahapon ay patuloy siyang hinahabol. Ngunit ngayon, hindi na lang sarili niya ang kailangan niyang isipin. Kailangan niyang protektahan si Leo. Bumangon siya na may bagong determinasyon. May isang paraan pa. Kailangan niyang subukan. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa Imperial Academy. Hindi para ihatid si Leo, kundi para kausapin ang punong guro ng eskwelahan. Ang opisina ng punong guro ay malaki at malamig. Ang malaking mesa na gawa sa mahogany ay tila isang pader sa pagitan nilang dalawa. Ginang Reyes, sabi ng punong guro, habang tinitingnan ang mga papel sa kanyang harapan. Naiintindihan ko ang iyong sitwasyon, pero ang araw ng mga ama ay isang mahalagang tradisyon sa ating paaralan. Nakikiusap po ako, ma'am, sabi ni Clara. Ang boses ay nanginginig. Kahit si Leo na lang po sana, ang huwag ninyong pilitin. Masasaktan lang po ang anak ko. Ang mga patakaran ay patakaran, Ginang Reyes. Sagot ng punong guro, ang boses ay walang emosyon. Hindi tayo pwedeng gumawa ng exception para sa isang estudyante lamang. That would be unfair to the others. Pero hindi naman po ito tungkol sa pagiging patas, giit ni Clara. Ito po ay tungkol sa kapakanan ng isang bata. Biglang bumukas ang pinto ng opisina.
Pumasok si Ginang Sandoval na may daladalang mga dokumento. Nagkunwari itong nagulat na makita si Clara doon. "Oh, sorry. Nakakaabala ba ako?" Tanong nito. Ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay nagsasabi ng iba. "Hindi, Ginang Sandoval. Patapos na rin kami." Mabilis na sabi ng punong guro na tila natatakot sa presensya ng babae. Tumingin si Ginang Sandoval kay Clara mula ulo hanggang paa. "Narinig ko ang usapan ninyo. Alam mo, Clara, sa isang komunidad na tulad nito, mahalaga ang pagsunod sa mga patakaran. Mahirap naman yata kung may mga taong laging sinusubukang baliin ang mga ito para sa sarili nilang kapakanan." Isang direktang sampal. Naramdaman ni Clara na uminit ang kanyang mga pisngi. Wala na siyang masabi. Alam niyang talo na siya sa labang ito. Tumayo siya, yumuko, at walang imik na lumabas ng opisina. Paglabas niya ng gate ng eskwelahan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikisimpatiya ang langit sa bigat ng kanyang dibdib. Ngunit hindi ito ininda ni Clara. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Hindi alintana ang panlalamig ng kanyang katawan. Ano ang silbi ng payong kung ang bagyo ay nasa loob na ng kanyang puso? Sa di kalayuan, sa loob ng kanyang mamahaling itim na kotse, pinanood ni Ginang Sandoval si Clara na naglalakad sa ilalim ng ulan. Isang ngiting mapanghusga ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. "Hello?" Sagot ng isang boses sa kabilang linya. "It's me," sabi ni Ginang Sandoval. Ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. "May ipapatrabaho ako sa'yo." "Ano yon, ma'am?" May isang babae, isang kasambahay na nagngangalang Clara Reyes. Ang anak niya ay nag-aaral sa Imperial Academy. Sumandal si Ginang Sandoval sa malambot na upuan ng kanyang sasakyan. "Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan." Bawat dumi sa nakaraan niya. Sa pinakatuktok na palapag ng Imperial Tower, kung saan ang buong syudad ay parang isang maliit na laruan lamang, naroon ang kaharian ni Marco Imperial. Ang kanyang opisina ay isang testamento ng kapangyarihan, malawak, minimalista. Bawat muebles ay pinili, bawat anggulo ay kinwenta. Walang lugar para sa kalat, walang lugar para sa kaguluhan. Ganoon din ang buhay ni Marco, maayos, kontrolado. "Sir," sabi ng kanyang executive assistant na si Anton, habang inilalatag ang isang folder sa ibabaw ng kanyang malaking salaming mesa. "Ito po ang lingguhang ulat mula sa Imperial Academy." Hindi inangat ni Marco ang kanyang tingin mula sa mga numero na sumasayaw sa screen ng kanyang laptop. "May problema ba?" tanong niya. Ang boses ay matigas at walang emosyon. "Isang maliit na bagay lang po, sir. Tila mayroong alitan sa pagitan ng ilang mga magulang. May kaugnayan sa isang single mother at sa nalalapit na araw ng mga ama." Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Marco. Ang kanyang mga mata, na laging seryoso at tila may bigat na dinadala, ay nagpakita ng bahagyang pagkaini. "Isang alitan ng mga magulang? At bakit yun nakarating sa lamesa ko, Anton?" "Dahil po ang isa sa mga sangkot ay si Ginang Sandoval." Sa pagkarinig ng pangalang iyon, isang anino ang dumaan sa mukha ni Marco. Ginang Sandoval, ang asawa ng isa sa kanyang mga kasosyo sa negosyo. Isang babaeng masyadong mapilit, masyadong maingay. Naalala niya ang isang charity ball ilang taon na ang nakalipas. Nilapitan siya nito, ang mga matay nangungusap, ang mga kilos ay tila nang aakit. Tinanggihan niya ito, hindi direkta, pero sa paraang alam niyang naintindihan nito. Isang malamig na sulyap, isang maikling sagot. Mula noon, pakiramdam niya ay may tinik na sa lalamunan ang Ginang tuwing nakikita siya. "Ano ang ginawa niya ngayon?" tanong ni Marco, habang ipinipihit ang kanyang swivel chair paharap sa malaking bintana. Ayon po sa ulat ng punong guro, pinipilit daw po ni Ginang Sandoval na gawing sapilitan ang pagdalo sa araw ng mga ama, na alam niyang magiging mahirap para sa nasabing single mother.
Napabuntong hininga si Marco, hindi dahil sa awa sa ina, kundi dahil sa abala. Ang Imperial Academy ay hindi lang isang paaralan. Ito ay isang extension ng pangalang Imperial, isang simbolo ng kahusayan. Ang anumang iskandalo, gaano man kaliit, ay isang mantsa sa kanilang reputasyon. Hindi ko gusto ang mga ganitong klaseng gulo, Anton. Sabi niya, ang boses ay may diin. It reflects badly on the brand. Ano po ang gusto ninyong gawin, sir? Tumayo si Marco at lumapit sa bintana. Pinagkrus ang mga braso sa kanyang dibdib. Pinagmasdan niya ang mga sasakyan sa ibaba. Gumagalaw na parang mga langgam. Bawat isa ay may sariling destinasyon. Lahat ay parte ng isang sistema. At kapag may isang parte na hindi gumagana ng maayos, kailangan itong ayusin o tanggalin. Para sa kanya, ang damdamin ay isang kaguluhan. Isang bagay na hindi makalkula. Isang bagay na nakakasira sa perpektong sistema na kanyang binuo. Kaya naman, ang solusyon niya sa lahat ng bagay ay laging praktikal, laging nakabatay sa luhika, hindi sa puso. Ang ginang Sandoval na yan ay isang problema na kailangang pamahalaan, sabi ni Marco, na tila isang general na nagpaplano ng kanyang susunod na hakbang, at ang mga problemang ganito ay kailangang harapin ng direkta. Humarap siya sa kanyang assistant. Ang kanyang muka ay seryoso, ang kanyang desisyon ay pinal. I-cancel mo ang lahat ng appointments ko bukas ng umaga. Masusunod po, sir. Saan po ang punta ninyo? Sa Imperial Academy, deklara ni Marco. Ako mismo ang aayos sa gulong ito. Hindi niya alam. Hindi niya alam na ang desisyong yon na ginawa niya para protektahan ang kanyang negosyo ang siyang magiging unang hakbang patungo sa isang bagay na mas malaki pa sa anumang gusali o kumpanyang pag-aari niya. Ang desisyong yon ang maglalapit sa kanya sa isang nakaraang matagal na niyang kinalimutan at sa isang kinabukasang hindi niya kailanman inakala. Anton, sabi niya bago pa man makalabas ang assistant. Yes, sir. Siguraduhin mong hindi alam ni Ginang Sandoval na darating ako. Masusunod po. Nang maiwang mag-isa, bumalik ang tingin ni Marco sa syudad sa ibaba. Isang syudad na kanyang sinakop. Isang mundo na kanyang kontrolado. Pero sa kabila ng lahat ng yon, may isang bahagi sa kanya na nakakaramdam ng kakulangan. Isang bagay na hindi mapunan ng pera o kapangyarihan. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Tumingin si Anton sa kanyang boss, isang taong tinitingala niya dahil sa talino at tagumpay nito. Ngunit minsan, nakikita niya ang isang bagay sa mga mata nito, isang bakas ng kalungkutan, isang pader na walang sino man ang pinapahintulutang lampasan. Sir, nakaschedule na po ang pagbisita ninyo sa Imperial Academy bukas ng umaga, sabi niya bago isara ang pinto. Hindi lumingon si Marco, nakatitig lang siya sa malayo. Kinabukasan, sa tapat ng gate ng Imperial Academy, ang bangungot ni Clara ay muling nagkatotoo. Clara Hija! Ang boses na yon, matamis, ngunit para kay Clara, ito'y mas masahol pa sa lason. Dahan-dahan siyang lumingon at hinarap si Ginang Sandoval na napapaligiran ng kanyang mga alipores. Nag-isip ka na ba tungkol sa araw ng mga ama? Tanong ng Ginang. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sana naman ay hindi mo napipiliting gumawa ng eksena at sirain ang tradisyon ng paaralan para lang sa sarili mong kapakanan. Hinawakan ni Clara nang mahigpit ang kamay ni Leo. Hindi po ako gumagawa ng eksena, Ginang Sandoval. Ang iniisip ko lang po ay ang anak ko. Tumawa si Ginang Sandoval, isang tawang mapanghusga. Ayan ka na naman sa pagdadrama mo. Kung iniisip mo talaga ang anak mo, sana ay binigyan mo siya ng buong pamilya. Bawat salita ay isang dagok. Naramdaman ni Clara ang mga tingin ng ibang mga magulang na nakatutok sa kanila. Ang mga bulungan, ang kahihiyan.
Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata, pero pinigilan niya ito. Hindi dito, hindi sa harap ng kanyang anak. Wala po kayong karapatang, wala akong karapatan? Putol ni Ginang Sandoval. Ang boses ay biglang tumaas. Ako ang namumuno sa Parents Association. May karapatan akong protektahan ang integridad ng eskwelahang ito mula sa mga taong hindi marunong sumunod sa... Bigla, isang alon ng katahimikan ang dumaan sa buong paligid. Ang mga bulungan ay natigil. Ang mga mapanghusgang tingin ay napalitan ng gulat. Maging si Ginang Sandoval ay natigilan. Ang bibig ay bahagyang nakabuka. Isang matangkad na lalaki ang papalapit sa kanila. Nakasuot ito ng isang perpektong plantsadong itim na suit. Bawat hakbang niya ay may bigat, may awtoridad. Ang presensya niya pa lang ay sapat na para utusan ang lahat na tumahimik. Nang dumaan ang lalaki, sa gitna ng mga magulang, sila'y nagsitabihan na tila nagbibigay daan sa isang hari. Huminto ito sa harapan nilang tatlo. POV Marco. Pagbaba pa lang ni Marco sa kanyang kotse, nakita na niya agad ang kaguluhan. Isang grupo ng mga babae na nakapalibot sa isang babae at isang bata. At sa sentro ng lahat, si Ginang Sandoval, ang boses ay matinis at puno ng pagmamataas. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Isang gulo na kailangang ayusin. Habang naglalakad siya palapit, ang tanging nasa isip niya ay kung paano ito sosolusyunan sa pinakamabilis at pinakaepisyenteng paraan. Una, kailangan niyang patahimikin si Sandoval. Pangalawa, kailangan niyang kausapin ang ina. Pangatlo, kailangan niyang tiyakin na hindi na ito mauulit pa. Simple, lohikal. Ngunit nang huminto siya sa harapan nila at nag-angat ng tingin ang babaeng ginigipit ni Sandoval, lahat ng plano sa isip ni Marco ay biglang naglaho. Ang mga mata nito, may isang bagay sa mga mata ng babae, isang pamilyar na lungkot, isang kalaliman na tila ba minsan na niyang nakita sa isang lugar, sa isang panahong hindi niya matandaan, sa isang saglit para bang huminto ang oras, wala na ang ingay, wala na si Sandoval, tanging siya at ang babaeng ito na may malungkot na mga mata. Sino siya? Naramdaman ni Marco ang isang pagkalito, isang emosyong bihira niyang maramdaman. Mr. Imperial, bati ni Ginang Sandoval na pilit ibinabalik ang nangiti sa kanyang mga labi. What a surprise! Bumalik sa realidad si Marco. Ipinilig niya ang kanyang ulo at muling isinuot ang kanyang maskara ng isang walang pakialam na CEO. Tumingin siya kay Ginang Sandoval. Ang tingin niya'y malamig. May problema ba rito, Ginang Sandoval? Wala. Nag-uusap lang kami. Mabilis na sagot ng Ginang. Hindi pinansin ni Marco ang kanyang paliwanag. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa babae, POV Clara. Nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Clara ang isang bagay na kakaiba. Sa gitna ng kanyang takot at kahihiyan, may isang segundong pakiramdam ng kaligtasan. Ang mga mata ng lalaki ay seryoso at malamig. Ngunit sa likod nito, nakita niya ang parehong kalungkutan na nakita niya 8 taon na ang nakalipas. Posible kaya? Hindi. Imposible. Miss, sabi ng lalaki, ang boses ay malalim at formal. May ginawa ba siya sa'yo? Umiling si Clara. Wala po. Okay lang po kami. Tumango ang lalaki. Tumingin ito kay Ginang Sandoval. Kung gayon, sa susunod na meron kayong pinag-uusapan, gawin ninyo sa lugar kung saan hindi ito nakakaabala sa iba. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya. At ikaw, miss, kung mayroon kang anumang hinaing, ang opisina ng punong guro ay laging bukas. Hindi kailangang idaan sa ganitong paraan. Ang mga salita ay magalang, ngunit para kay Clara, ang mga ito'y kasing lamig ng yelo, walang bakas ng awa. Tanging isang pagnanais na ayusin ang isang problema. Bahagyang nanlamig ang pasasalamat na naramdaman ni Clara kanina. Para sa lalaking ito, isa lang siyang abala.
Isang gusot sa perpektong imahe ng paaralan nito. Tumango na lang siya. Opo, sir. Salamat po. Tinalikuran na sila ng lalaki at naglakad papasok ng eskwelahan. Si Ginang Sandoval at ang mga kasama nito ay mabilis na sumunod, na tila mga asong takot sa kanilang amo. Naiwan si Clara at si Leo, muling nakatayo sa gitna ng katahimikan. Pero sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay may kasamang bagong tanong. Sino ang lalaking iyon? At bakit sa pagtingin niya sa mga mata nito, pakiramdam niya'y matagal na silang magkakilala. Sa kanyang paglalakad palayo, hindi mapigilan ni Marco na lumingon. Nakita niya ang babae, nakayuko habang inaayos ang buhok ng kanyang anak. Isang imahe ng kalungkutan at katatagan. Anton, sabi niya sa kanyang assistant na sumalubong sa kanya. Sir, alamin mo ang pangalan ng babaeng yun at ng anak niya. Ang utos ay mabilis, ang boses ay walang emosyon. Ngayon din, buong araw, hindi maalis sa isip ni Marco ang babae sa tapat ng eskwelahan. Si Clara Reyes, yun ang pangalang ibinigay sa kanya ni Anton, kasama ang isang maikling ulat. Clara Reyes, 21 anyos, kasalukuyang nagtatrabaho bilang kasambahay sa mansyon ng mga De Villa. Ang anak, si Leo Reyes, 8 taong gulang, ay isang scholarship student sa Imperial Academy. Simple lang ang mga impormasyon, walang kakaiba. Pero para kay Marco, may kulang. May isang piraso ng puzzle na hindi niya mahanap. Ang mga mata nito, bakit ganoon na lang ang epekto sa kanya ng mga matang yon? Nakaupo siya sa kanyang opisina, napapaligiran ng mga dokumentong nangangailangan ng kanyang pirma, ng mga tawag na kailangan niyang sagutin. Pero ang isip niya ay lumilipad pabalik sa eksenang yon. Ang paraan ng pagyakap nito sa kanyang anak. Ang tapang sa kabila ng takot sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi niya mapangalanan ang nag-uudyok sa kanya. Isang bagay na higit pa sa simpleng pag-aayos ng isang problema. Anton, tawag niya sa intercom. Pumunta ka rito. Agad na pumasok ang kanyang assistant. Sir, kailangan ko ng access sa mga lumang file ng kumpanya. Specifically, ang mga listahan ng empleyado at staff para sa lahat ng malalaking event natin. 8 hanggang 9 na taon ang nakalipas. Bahagyang kumunot ang noo ni Anton sa pagkalito, ngunit mabilis din itong naitago. Masusunod po, sir. May particular po ba kayong hinahanap? Nag-isip si Marco. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Magmumukha siyang katawa-tawa. Gusto ko lang suriin ang ating hiring protocols noon. A thorough review. Just do it. Yes, sir. Habang si Marco ay nagsisimulang maghalongkat sa nakaraan, sa kabilang bahagi ng syudad, si Ginang Sandoval naman ay tumatanggap ng isang regalo mula rito. Sa isang tahimik na coffee shop, isang lalaking nakasuot ng jacket ang nag-abot sa kanya ng isang brown na sobre. Walang salitang namagitan sa kanila. Kinuha lang ni Ginang Sandoval ang sobre, nag-iwan ng makapal na sobre ng pera sa mesa at umalis ang lalaki. Nanginginig sa pananabik ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng sobre. Sa loob, naroon ang ilang mga dokumento at isang litrato, isang lumang litrato. Nakangiti si Ginang Sandoval habang tinititigan ito. Isang nangiting puno ng tagumpay at lason. Nasa litrato si Clara Reyes, mas bata, mas payat. Nakasuot ng puting blusa at itim na palda. Ang uniforme ng mga tagapagsilbi, at sa likod niya, malinaw na nakikita ang malaking banner na may mga salitang Imperial Corporation Annual Gala. Bingo! Bulong niya sa sarili. Ito na ang bala, natatapos kay Clara, ang sandatang wawasak sa kanyang pagkatao. Gabi na. Ang buong Imperial Tower ay tahimik na, ngunit ang ilaw sa opisina ni Marco ay nananatiling bukas. Sa harap niya ay nagkalat ang mga folder at listahan, mga pangalan, mga numero, mga mukha mula sa nakaraan na wala namang kahulugan sa kanya. Binuksan niya ang isang folder na may markang Annual Gala.
8 years ago. Daan-daang pangalan ang nakalista, mga regular na empleyado, mga department head, at sa pinakahuling pahina, ang listahan ng mga contractual staff, catering and service. Binasa niya ang bawat pangalan, umaasang may isang bagay na kukuha ng kanyang atensyon. Reyes, Maria; Ramos, Jennifer; Reyes, Clara; Santos, Michelle. Dumaan ang kanyang mga mata sa pangalang Clara Reyes nang hindi man lang ito napansin. Isa lang itong pangalan sa gitna ng napakarami. Walang litrato, walang koneksyon. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Frustrasyon, ang isang bagay na pinakaayaw niya. Wala. Sabi niya sa kawalan. Walang kahit ano. Isinara niya ang folder nang may halong inis at pagkadismaya. Samamantala, sa kanyang marangyang silid, hawak-hawak pa rin ni Ginang Sandoval ang litrato ni Clara. Tinitigan niya ito na tila isang mangangaso na nakatingin sa kanyang nahuling biktima. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nagtipa siya ng isang mensahe at ipinadala ito sa group chat ng mga maimpluwensyang ina sa Imperial Academy. Pero hindi ang litrato, hindi pa ngayon. Ang ipinadala niya ay isang simpleng mensahe, isang paunang babala. Maghanda kayo, sabi sa text. Magkakaroon ng malaking pasabog sa araw ng mga ama. Lumipas ang mga araw na parang isang mabagal na pagpapahirap. Bawat umaga, ang unang bumabati kay Clara ay ang bigat sa kanyang dibdib. Malapit na ang araw ng mga ama at wala pa rin siyang solusyon. Nasa gitna siya ng paglilinis ng malawak na sahig ng kusina sa mansyon ng mga De Villa. Kinukuskus niya ang sahig na tila ba ang bawat dumi ay isang problema na kailangan niyang alisin sa kanyang buhay. Pawis na pawis, pagod na pagod, pero patuloy lang siya. Ito lang ang tanging paraan para pansamantalang makalimot. May naghahanap sa'yo sa labas, Clara. Napahinto siya sa pagkayod nang marinig ang boses ng mayordoma. Nagtaka siya. Sino naman ang hahanap sa kanya? Sino raw po? Hindi ko alam. Isang lalaki. Mukhang importante. Nakasuit at may dalang driver. Lalong kumunot ang noo ni Clara. Wala siyang kilalang ganoon. Kinakabahan man ay pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang duster at lumabas sa may pinto sa likod ng kusina, kung saan naghihintay ang bisita. At doon, natigilan siya. Nakatayo sa ilalim ng isang puno ng mangga. Nakatalikod sa kanya, ang lalaking tumulong sa kanya sa tapat ng eskwelahan. Ang lalaking may malamig na mga mata at presensyang hindi mo makakalimutan. Si Mr. Imperial. Dahan-dahan itong humarap at sa isang saglit, pakiramdam ni Clara ay hindi siya makahinga. Ano ang ginagawa ng isang taong tulad niya dito? Sa lugar ng mga katulong? Mr. Imperial, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. Yumuko siya bilang tanda ng paggalang. Miss Reyes, sagot ni Marco. Ang boses ay formal, gaya ng dati. I trust I'm not disturbing you. Hindi po, sir. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Hindi ito sumagot agad. Sa halip, pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Nakita ni Clara ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito nang makita ang kanyang suot na luma at may bahid ng dumi. Naramdaman niya ang pamilyar na kagat ng hiya. May alok ako sa'yo. Diretsong sabi ni Marco na binabali ang katahimikan. Alok po? Tungkol ito sa araw ng mga ama sa Imperial Academy. Parang may pumiga sa puso ni Clara. Sir, kung ito po ay tungkol sa pagpipilit sa amin na... Hindi! Putol nito. This is a solution, a proposal. Lumapit ito ng isang hakbang. Alam kong kailangan ng anak mo ng isang ama na dadalo sa araw na yon. Naramdaman ni Clara na nanuyo ang kanyang lalamunan. Saan papunta ang usapang ito? At kailangan ng eskwelahan na matigil na ang mga tsismis at gulo na nililikha ni Ginang Sandoval. Pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay parang isang negosyanteng nagsasara ng isang deal. Hindi ko po maintindihan, sir. Tumingin si Marco diretso sa kanyang mga mata.
At sa sandaling iyon, sinabi nito ang mga salitang hinding-hindi inakala ni Clara na maririnig niya sa buong buhay niya. Ako ang dadalo, sabi ni Marco. Magpapanggap ako bilang ama ni Leo. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Clara ang mga salitang iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napaurong siya ng isang hakbang. Ano po? It's a mutually beneficial arrangement, Miss Reyes, paliwanag ni Marco, na tila ba isang simpleng business transaction lang ang pinag-uusapan nila. Magkakaroon ng ama ang anak mo sa event at matitigil ang gulo na makakabuti para sa reputasyon ng paaralan. Pagkatapos ng araw na yon, tapos na. Balik na sa dati ang lahat. Naggiyera ang isip ni Clara. Ito ba ay isang masamang biro? Isang panaginip? Ang CEO ng Imperial Corporation magpapanggap bilang ama ng kanyang anak? Bakit? Bakit po? Bakit ninyo to gagawin? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Nakita niya ang bahagyang pag-aatubili sa mga mata ni Marco bago ito muling naging malamig. Gaya ng sinabi ko, para ito sa kapakanan ng eskwelahan. Ngunit sa isang saglit, nakita ni Clara ang isang bagay na iba. Isang bagay na mas malalim. Gawin natin to para sa bata, dagdag ni Marco, at sa pagkakataong ito, ang boses niya ay bahagyang lumambot. Ang mga salitang yon, para sa bata. Biglang pumasok sa isip ni Clara ang imahe ni Leo. Ang malungkot nitong mga mata. Ang tanong nitong, bakit wala akong tatay? Ang pangarap niyang makita itong ngumiti nang walang bahid ng kalungkutan. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga dasal? Isang sagot na dumating sa pinakahindi inaasahang paraan, pero ang kapalit ay isang malaking kasinungalingan. Tumingin siya kay Marco, isang makapangyarihang lalaki na hindi niya lubos na kilala. Isang estranghero, ngunit isa ring estranghero na nag-aalok ng isang bagay na hindi niya kayang ibigay sa kanyang anak. Isang ama, kahit sa isang araw lang. Huminga siya ng malalim habang pinipili ang landas na babago sa kanilang buhay magpakailanman. Pumapayag po ako, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Sa di kalayuan, sa loob ng isang itim na kotse na nakaparada sa kanto, isang pares ng mga mata ang matamang nanonood. Nakita ni Ginang Sandoval ang lahat. Ang pagdating ni Marco Imperial. Ang pag-uusap nila ng kasambahay. Hindi niya narinig ang kanilang pinag-usapan, pero nakita niya ang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang tensyon, ang intensidad, at nang makita niyang tumango si Clara, isang ngising demonyo ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kaya pala, bulong niya sa sarili, ang isip ay puno ng mali siya. May relasyon pala talaga ang dalawang ito, ang isang CEO at ang isang hamak na kasambahay. Naramdaman niya ang isang galak na may halong galit. Mas maganda, isip niya habang umaandar palayo ang kanyang sasakyan. Mas masakit ang magiging pagbagsak ninyong dalawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakaramdam si Clara ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. Isang maliit, nanginginig na sinag ng pag-asa. Nang gabing iyon, habang pinapatulog niya si Leo, ikinuwento niya ang napagkasunduan nila ni Mr. Imperial. Siyempre, hindi niya sinabi ang buong katotohanan. Ang sabi lang niya, may isang mabait na tito mula sa eskwelahan na narinig ang kanilang problema at nag-alok na samahan si Leo sa araw ng mga ama. Ang reaksyon ni Leo. Hinding-hindi iyon malilimutan ni Clara. Ang unti-unting panlalaki ng mga mata nito. Ang dahan-dahang pagguhit ng isang nanangiti sa mga labi nito. Isang ngingiting purong-puro. Walang bahid ng kahit anong lungkot. Talaga po, inay? Tanong ng bata. Ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang saya. Darating po talaga siya. May kasama po akong tatay. Tumango si Clara habang pinipigilan ang sariling mga luha. Oo, anak.
Darating siya. Niyakap siya ni Leo ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pasasalamat. Sa sandaling iyon, nawala lahat ng pag-aalinlangan ni Clara. Ang pagsisinungaling na ito, gaano man kabigat, ay sulit kung ang kapalit ay ang kaligayahang nakikita niya ngayon sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon, nakatulog siyang mahimbing. Sa unang pagkakataon, naniwala siyang baka sakali magiging maayos din ang lahat. Kinabukasan, isang araw bago ang pagdiriwang, habang nag-aayos siya ng mga gamit ni Leo para sa eskwela, biglang umugong ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang beses, pangalawa, pangatlo, sunod-sunod. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang telepono at nakita ang dahilan. Sunod-sunod na mensahe mula sa Imperial Academy Parent Circle. Ang group chat na halos hindi niya binubuksan. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang notification. At sa pagbukas ng screen, gumuho ang kanyang mundo. Nasa pinakataas ng chat, ipinadala ni Ginang Sandoval isang litrato. Isang litrato niya. Nakasuot ng puting uniforme ng tagapagsilbi. Sa likod niya, malinaw ang banner ng Imperial Corporation Annual Gala. At sa ilalim ng litrato, isang mensahe na mas matalim pa sa kutsilyo. Tingnan ninyo ang nahanap ko, mga mommies. Mukhang may history pala itong si Clara sa mga Imperial. Balak niya yatang umakyat ulit sa lipunan sa pamamagitan ng pag-target sa pinaka-boss natin. Just as sing, nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig, ngunit hindi niya narinig ang kalabog. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng kanyang puso at ang ugong sa kanyang mga tainga. Umikot ang kanyang paningin. Hindi siya makahinga. Parang siyang hinubaran sa harap ng buong mundo. Ang pinakatatago niyang sikreto, ang kanyang kahihiyan, ngayon ay nakalantad na para pagpiyastahan ng lahat. Nanginginig siyang pinulot muli ang telepono at nakita niya ang mga reply. Kaya pala, may plano pala talaga. Nakakahiya naman, gagamitin pa ang bata. Kawawa naman si Mr. Imperial. Hindi niya alam na tinatrap na pala siya. This is unbelievable. Dapat malaman ito ng school board. Bawat mensahe ay isang sampal. Bawat salita ay isang batong ipinupukol sa kanya. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagiging ina. Lahat ay winasak sa loob lang ng ilang segundo. Sa gitna ng kanyang pagkasindak, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Marco. Kailangan niyang makausap si Marco. Kailangan niyang magpaliwanag. Siya lang ang makakatulong sa kanya. Siya lang ang makakapagpatigil nito. Agad niyang tinawagan ang numero na ibinigay nito sa kanya. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinataas ang telepono sa kanyang tainga. Nagring ito. Isang beses. 2. 3. Sana sagutin mo. Pakiusap, sagutin mo. Ngunit pagkatapos ng ika-4 na ring, isang malamig na boses ng babae ang kanyang naririnig. The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call again later. Hindi sumagot. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Diretso sa voicemail. At sa sandaling iyon, ang maliit na sinag ng pag-asa na naramdaman niya kagabi ay tuluyang namatay. Alam na niya. Siguradong nakita na rin ni Marco ang litrato. At ngayon, ayaw na nitong magkaroon ng anumang kinalaman sa kanya. Sa isang hamak na kasambahay, sa isang eskandalo, pinabayaan na siya. Iniwan na siyang mag-isa sa gitna ng unos na ito. Napaluhod si Clara sa sahig. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Mga luhang puno ng sakit, kahihiyan, at pagkabigo. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Narinig niya ang mahinang paggalaw mula sa silid ni Leo. Natutulog pa ang kanyang anak, walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa buhay ng kanyang ina. Gumapang si Clara papunta sa pintuan ng silid nito at sinilip ang anghel niyang natutulog. Ang tanging dahilan
kung bakit siya lumalaban. Ngunit paano pa siya lalaban ngayon? Paano niya haharapin ang bukas? Umupo siya sa sahig, sa labas ng kwarto ng anak, isinandal ang likod sa pader, at umiyak ng walang tunog. Patawarin mo si inay, anak. Bulong niya sa hangin, ang boses ay basag at puno ng kabiguan. Sinubukan ko, pero bigo ako. Walang tulog. Walang laman ng tiyan. Tanging isang pusong basag at isang kaluluwang pagod. Iyon ang daladala ni Clara habang naglalakad papasok sa tarangkahan ng Imperial Academy. Hawak niya ang kamay ni Leo na suot ang pinakamaganda nitong damit. Walang kamalay-malay sa digmaang nagaganap sa loob ng kanyang ina. Inay, darating po talaga si Tito, di ba? Tanong ni Leo. Ang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Isang matalim na kirot ang tumusok sa puso ni Clara. Pinilit niyang ngumiti. Oo, anak, darating siya. Isang kasinungalingan. Alam niyang hindi darating si Marco. Matapos ang eskandalong yon, sino ba namang matinong tao ang gugustuhing madawit pa sa kanya? Pero narito pa rin siya. Bakit? Dahil sa batang ito. Kahit na alam niyang masasaktan lang si Leo sa huli, hindi niya kayang ipagkait ang kahit ilang sandali ng pag-asa. Kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling kahihiyan. At ang kahihiyan ay naroon, naghihintay sa kanya. Pagpasok pa lang nila sa school grounds, kung saan gaganapin ang pagdiriwang, naramdaman na niya agad ang mga tingin. Parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, ang mga bulungan na tila mga ahas na gumagapang sa kanyang pandinig. Nakita niya ang mga grupo ng mga ina na nagbubulungan habang nakatingin sa kanya. Ang iba ay hindi man lang nag-abalang itago ang kanilang panghuhusga. Niyakap ni Clara si Leo na tila ba kaya nitong maging isang kalasag laban sa buong mundo. Nagpatuloy sila sa paglakad, bawat hakbang ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ayan na siya! Narinig niyang sabi ng isang boses. Ang kapal ng mukha, no? Pumwesto sila sa isang sulok, malayo sa lahat. Pero kahit doon, ramdam pa rin niya ang kanilang mga mata. Nagsimula na ang programa. May mga palaro, mga presentasyon. At sa bawat sandali, lalong lumalakas ang kabog sa dibdib ni Clara. Hanggang sa tinawag ang pangalan na kinatatakutan niya. At ngayon, para magbigay ng isang maikling mensahe, narito ang ating masipag na Parents Association President, Ginang Sandoval. Umakyat si Ginang Sandoval sa entablado. Suot ang isang mamahaling bestida. Ang muka ay puno ng tagumpay. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti ito sa mikropono. Magandang umaga sa inyong lahat. Isang napakasayang araw para sa mga ama at sa kanilang mga anak. Nilibot nito ang tingin sa mga manonood at huminto ang mga mata nito sa gawin nila ni Clara. Sa araw na ito, pagpapatuloy nito, ang boses ay matamis, ngunit may pahiwatig ng panganib. Ipinagdiriwang natin ang haligi ng tahanan, ang mga amang nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya, at pinapahalagahan din natin ang integridad ng bawat pamilya dito sa Imperial Academy. Isang sinasadyang paghinto. Kaya naman, nakakalungkot isipin. Sabi nito, ang boses ay nagbago, tila puno ng pekeng awa, na may mga taong sumisira sa integridad na yon. Mga taong ginagamit ang kanilang mga anak para sa pansariling interes. Mga taong may madilim na nakaraan at mas madilim na intensyon. Direkta na itong nakatingin kay Clara. Nanlamig ang buong katawan ni Clara. Ito na. Ito na ang araw ng kanyang paghuhusga. Sir, traffic po tayo. Ang mga salita ni Anton ay halos hindi na pumasok sa isip ni Marco. Ang kanyang atensyon ay nakatutok sa screen ng kanyang cellphone. Buong umaga siyang nasa isang mahalagang board meeting. Ang telepono niya ay naka-silent mode. Ngayon lang niya nabuksan ito. At ang bumungad sa kanya ay isang baha ng mga missed calls mula kay Clara at isang mensahe mula kay Anton
na may screenshot ng group chat ng mga magulang. Ang litrato, ang mga komento, isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman ang biglang umakyat sa kanyang sistema. Isang galit na nagmula sa isang lugar na hindi niya maintindihan. Hindi ito galit dahil sa posibleng eskandalo. Hindi ito galit dahil sa reputasyon ng kumpanya. Ito ay galit para kay Clara. Naalala niya ang takot sa mga mata nito. Ang pagsusumikap nitong protektahan ang kanyang anak. At ngayon, ang babaeng yon ay pinagtutulungan at sinisira ng mga taong tulad ni Sandoval. Bilisan mo, Anton. Utos niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Gumawa ka ng paraan. Sa screen ng cellphone, nakita niya ang mukha ni Clara sa litrato. Ang batang Clara. Walang muwang, pagod, ngunit may pangarap. Isang anino mula sa nakaraan. Isang anino na konektado sa kanya sa paraang hindi niya pa rin maintindihan. Pero sa sandaling iyon, hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga, may isang babae at isang bata na naghihintay sa kanya. Isang pangako na kailangan niyang tuparin. Nang sa wakas ay makarating sila sa eskwelahan, halos takbuhin na ni Marco ang pasilyo papunta sa school grounds. Mula sa malayo, naririnig na niya ang boses ni Ginang Sandoval sa speakers, mga taong may madilim na nakaraan at mas madilim na intensyon. Kasabay ng pagpasok niya sa grounds, bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Nakita niya ang lahat, ang mga taong nakikinig. Si Ginang Sandoval sa entablado, nagagalak sa kanyang kapangyarihan. At sa isang sulok, nakita niya si Clara, nakayuko, nanginginig. Niyayakap ang kanyang anak na tila ito na ang katapusan ng mundo. Isang imahe ng pagkawasak. At sa sandaling iyon, ang galit ni Marco ay naging isang nag-aapoy na determinasyon. Naglakad siya papasok. Bawat hakbang niya ay mabilis at may bigat. Hindi niya pinansin ang mga gulat na mukha ng mga taong nakakita sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa isang tao. Ang babae sa entablado. Natigil sa pagsasalita si Ginang Sandoval nang makita siya. Ang kanyang muka ay namutla. Nagpatuloy sa paglakad si Marco. Dire-diretso, pataas ng entablado. Kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Ginang Sandoval. Hinarap niya ito. Ang mga mata niya'y nagliliyab at sa harap ng daan-daang tao, sinabi niya sa isang boses na malamig na parang yelo. Tapos ka na ba, Ginang Sandoval? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Lahat ng mga mata ay nakatutok sa entablado. Kay Marco Imperial, na nakatayo na tila isang hari na handang ipagtanggol ang kanyang kaharian. At kay Ginang Sandoval, na ngayon ay parang isang basang sisiw, ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Hindi sumagot si Ginang Sandoval, hindi niya kaya. Tinalikuran siya ni Marco at hinarap ang mga manonood. Ang kanyang mga mata ay matalim. Sinisipat ang bawat mukha na nakikita niya. Magandang umaga. Simula niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Bawat salita ay malinaw. Tumatagos sa bawat sulok ng lugar. Nandito ako, hindi bilang CEO ng Imperial Corporation. Pagpapatuloy niya. Nandito ako bilang isang tao na naniniwala na ang isang paaralan ay dapat maging isang lugar ng kaligtasan, hindi ng panghuhusga. Nilibot niya ang kanyang tingin. Narinig ko ang mga bulungan, nakita ko ang mga tingin, at nakita ko ang isang ina na buong tapang na hinarap ang lahat ng iyon para lamang sa kanyang anak. Tumingin siya sa direksyon ni Clara. Sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay muling nagtama. Nakita ni Marco ang gulat, pagkalito, at isang maliit na kislap ng pasasalamat sa mga mata nito. Ang pagiging magulang ay hindi nasusukat sa kung buo o hindi ang isang pamilya, sabi ni Marco. Ang boses ay lalong tumitindi. Ito ay nasusukat sa lalim ng pagmamahal at sa haba ng sakripisyo. At walang sino man sa inyo
ang may karapatang questionin ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Ang bawat salita ay isang direktang patama kay Ginang Sandoval at sa lahat ng mga katulad niya. Kaya kung ang integridad na sinasabi ninyo ay nangangahulugan ng pangmamaliit sa isang ina na mag-isang itinataguyod ang kanyang anak. Kung gayon, ayokong maging parte ang pangalan ko sa integridad na yan. Isang katahimikan. Pagkatapos ay unti-unting may pumalakpak. Isang ina sa likuran, sinundan ng isa pa at isa pa. Hanggang sa ang buong lugar ay napuno ng palakpakan. Isang palakpakan ng pagsang-ayon at marahil isang realisasyon. Nang matapos ang palakpakan, ibinaba ni Marco ang mikropono. Ngunit hindi pa siya tapos. Bumaba siya ng entablado at naglakad diretso papunta sa sulok kung nasaan si Clara. Ang mga tao ay nagsitabihan muli, na tila dagat na nahahati para sa kanya. Huminto siya sa harapan ni Clara. Ang puso nito ay kumakabog ng napakabilis. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. "Okay ka lang?" tanong ni Marco. Ang boses ay mas mahina na ngayon, tanging para sa kanya lang. Tumangulang si Clara, hindi makapagsalita. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Inilahad ni Marco ang kanyang kamay, isang kilos na hindi niya inaasahan. "Halika." Nag-aalangan man ay tinanggap ni Clara ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang init at lakas nito, isang bagay na kumapit sa kanya. Ngunit sa pagtayo ni Clara, bahagyang naangat ang laylayan ng kanyang simpleng bestida. At sa paggalaw na yon, isang bagay ang nakita ni Marco. Isang maliit na peklat. Sa may sakong ni Clara. Hugis gasuklay na buwan. Parang isang kidlat na tumama sa isip ni Marco. Ang peklat na yon. Biglang bumalik ang mga alaala. Hindi na malabo. Hindi na pira-piraso. Isang gabi sa ilalim ng puno. Ang malungkot na mukha ng isang dalaga. Ang kanyang mahinang pag-iyak. Ang paghawak niya sa kamay nito. At ang pagdampi ng kanyang daliri sa isang maliit na peklat sa sakong nito habang inaalon niya ito. Ang dalaga sa hardin. Si Clara. Ang babae sa gabing iyon ay si Clara. Parang huminto sa pag-ikot ang mundo. Ang ingay ng mga tao sa paligid ay biglang naglaho, napalitan ng malakas na kabog ng kanyang sariling puso. Dahan-dahan, inangat ni Marco ang kanyang tingin. Mula sa peklat, pataas sa nanginginig na kamay ni Clara, na hawak niya, pataas sa mukha nitong basang-basa ng luha. At sa wakas, sa mukha ng batang nakatayo sa tabi nito. Si Leo, ang hugis ng mukha nito. Ang paraan ng pagkurba ng mga labi nito kapag ito'y ngumingiti. At higit sa lahat, ang mga mata nito, ang sarili niyang mga mata. 8 taon. 8 taon ng mga tanong na hindi niya masagot. 8 taon ng isang kakulangan na hindi niya maintindihan. Ngayon, lahat ng yon ay may kasagutan na. Nakatayo sa harapan niya, binitawan niya ang kamay ni Clara. Ang kanyang mga binti ay tila ng hina. Ang lalaking laging kontrolado, ang CEO na kayang harapin ang anumang krisis sa negosyo, ay ngayon parang isang batang nawawala. Napatingin sa kanya si Clara, puno ng pag-aalala. "Sir, okay lang po kayo?" Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Leo hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mata. Si Leo, na bahagyang natakot sa una, ay nakipagtitigan lang sa kanya. "Leo!" sabi ni Marco. Ang boses ay basag, isang bagay na hindi pa naririnig ni Anton mula sa kanya kailanman. "Ilang taon ka na?" "8 po," sagot ng bata. Ang boses ay mahina. 8. Tumango si Marco. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ang unang luha sa loob ng maraming taon. Pinunasan niya ito agad. Tumayo siya at muling hinarap ang entablado. Ngunit ngayon, iba na ang Marco na nakikita ng lahat. Wala na ang malamig na CEO. Ang naroon ay isang taong nakahanap
at nawalan sa iisang iglap. Naglakad siya pabalik sa entablado. Ang bawat hakbang ay may bagong bigat. Kinuha niya muli ang mikropono. Natahimik muli ang lahat. Nag-aabang kung ano pa ang kanyang sasabihin. Tumingin siya diretso kay Clara. "Clara," sabi niya, at sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa pangalan sa harap ng lahat. Patawad. Isang salita. Ngunit sa salitang iyon nakapaloob ang 8 taon ng pagsisisi na ngayon lang niya naramdaman. Pagsisisi sa isang gabing hindi niya na dapat kinalimutan. Pagsisisi sa hindi niya paghahanap. Huminga siya ng malalim at sinabi ang mga salitang babago sa buhay nilang lahat. "May isa pa akong anunsyo," sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit buo at puno ng isang emosyong ngayon lang nakita ng lahat mula sa kanya. Isang napakahalagang anunsyo. Nakatayo si Clara na parang isang estatwa. Ang kanyang isip ay blanko. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso, kasabay ng bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marco. Isang napakahalagang anunsyo. Ano pa ba ang sasabihin niya? Hindi pa ba sapat ang lahat ng nangyari ngayong araw? Humarap si Marco sa lahat, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling nakatutok sa kanya. Isang tingin na puno ng mga emosyong hindi pa nakikita ni Clara mula rito. Pagsisisi, sakit, at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Ang araw ng mga ama ay tungkol sa katotohanan. Simula ni Marco, ang boses ay matatag sa kabila ng panginginig. At ngayon, sa harap ninyong lahat, gusto kong sabihin ang pinakamahalagang katotohanan ng buhay ko. Huminga ito ng malalim. Ang batang nakikita ninyo, si Leo Reyes, siya ay hindi lang isang estudyante ng paaralang ito. Isang saglit na paghinto. Ang buong mundo ni Clara ay tila huminto sa pag-ikot, nag-aabang. Siya ay anak ko. Kung ang isang salita ay kayang magpatigil ng 100 tibok ng puso ng sabay-sabay, iyon na iyon. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong paligid. Ang mga bulungan ay naging mga sigaw ng di makapaniwala. Nakita ni Clara ang mukha ni Ginang Sandoval, puno ng pagkabigla na mabilis na naging galit at pagkatalo. Ngunit wala sa kanila ang atensyon ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nakakandado kay Marco na ngayon ay bumababa na muli ng entablado at naglalakad palapit sa kanya. "Clara," sabi ni Marco nang makalapit ito. Ang boses ay puno ng pakiusap. "Naalala ko na ang lahat. Ang gabi sa hardin. Ang peklat mo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa hindi ko pag-alala. Patawarin mo ako sa hindi kita paghahanap." Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Mga luha hindi na ng sakit o hiya, kundi ng isang emosyong hindi niya maipaliwanag. 8 taon, Clara. 8 taon kitang hinayaan na mag-isang harapin ang lahat ng ito. Isang pagkakamali na habang buhay kong pagsisisihan. Bago pa man makasagot si Clara, may isang maliit na kamay na humawak sa laylayan ng kanyang bestida. Si Leo. Tumingala ang bata. Ang muka ay puno ng pagkalito. Tumingin ito mula sa umiiyak niyang ina patungo sa lalaking nasa harapan nila. "Inay," tanong ng bata. "Siya po ba?" Hindi na kailangan ng mga salita. Tumango si Clara habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. At sa sandaling iyon, isang bagay na milagroso ang nangyari. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Leo. Biglang yumuko si Marco sa harap nilang dalawa. Tumingin ito hindi kay Clara, kundi kay Leo. "Leo?" sabi ni Marco. Ang mga mata ay puno ng luha. "Patawarin mo rin ako, anak. Hindi ko alam. Pero ngayon na alam ko na, ipinapangako ko sa'yo, hinding-hindi na kita iiwan." "Talaga po?" tanong ni Leo. "Talaga," sagot ni Marco. At pagkatapos ay sinabi ni Marco ang isang bagay na nagpayanig sa buong pagkatao ni Clara.
Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng sinseridad. Pero hindi sapat ang pangakong iyon, sabi ni Marco. Gusto kong bumawi. Gusto kong bigyan kayo ng pamilyang dapat ay matagal nyo nang naranasan. Sa harap ng daan-daang tao, sa gitna ng kanilang mga luha at ng katotohanang biglang sumabog, isang tuhod ni Marco Imperial ang lumapat sa sahig. Kinuha niya ang kamay ni Clara. "Clara Reyes," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi dahil sa obligasyon, hindi dahil sa responsibilidad, kundi dahil sa 8 taon na nasayang at sa isang kinabukasang gusto kong makasama ka. Hinalikan niya ang kamay nito. "Pakasalan mo ako." Ang buong lugar ay sumabog sa palakpakan at sigawan. Ngunit para kay Clara, ang tanging naririnig niya ay ang mga salitang yon. "Pakasalan mo ako." Tumingin siya kay Marco na nakaluhod sa kanyang harapan at sa unang pagkakataon, hindi ang makapangyarihang CEO ang nakita niya. Nakita niya ang lalaking may malungkot na mga mata sa hardin, ang lalaking nagbigay sa kanya ng kanyang pinakamahalagang yaman, at higit sa lahat, nakita niya ang ama ng kanyang anak. Tumingin siya kay Leo na ngayon ay nakangiti na ng napakalawak. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Alam na ni Clara ang sagot. "Oo," sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Oo." Tumayo si Marco at sa isang iglap, ang tatlo sa kanila ay magkakayakap na sa gitna ng entablado. Si Leo ay nasa gitna, ligtas sa mga bisig ng kanyang ina at sa unang pagkakataon sa mga bisig ng kanyang ama. "Tatay?" Narinig ni Clara na bulong ni Leo. Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap ni Marco. Habang nakayakap sila, nilibot ni Clara ang kanyang paningin. Nakita niya ang mga ngiti sa mukha ng mga taong kanina lang ay humuhusga sa kanya. Nakita niya ang pagsisisi, ang pagtanggap, at nakita niya si Ginang Sandoval, tahimik na tumatalikod at naglalakad palayo, talunan at nag-iisa. Ang digmaan ay tapos na. Sa pagtatapos ng araw habang papalubog ang araw, magkahawak kamay na naglalakad ang tatlo sa isang tahimik na parke. Ang tawa ni Leo ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Isang tunog ng purong kaligayahan. Pinanood sila ni Clara. Ang kanyang 2 pinakamamahal na lalaki. Ang kanyang pamilya. Isang pamilyang binuo ng isang pagkakamali. Sinubok ng panahon at pinagtibay ng katotohanan. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay ng mahigpit. Ngumiti ito sa kanya. Isang nangiting hindi na malamig, kundi puno ng init at pagmamahal. Sa wakas, pagkatapos ng 8 taon ng kadiliman, natagpuan na namin ang aming liwanag. At dito po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at pag-asa ni na Clara, Marco, at Leo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsama at pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating audio drama. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong kinabahan para kay Clara sa bawat pagsubok na kanyang hinarap. Kasama ninyo akong nagalit sa mga panghuhusga na ipinukol sa kanya. At kasama ninyo akong umasa na sa huli, mananaig ang pag-ibig at katotohanan. Sapagkat ang kwento ni na Clara at Marco ay hindi lamang isang simpleng love story. Ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay madalas nating natatagpuan sa gitna ng ating mga kahinaan. Isang paalala na ang pagpapatawad sa sarili man o sa iba ang siyang susi sa tunay na kaligayahan. At higit sa lahat, isang paalala na ang pagmamahal ng isang ina ay isang ilaw na kayang lampasan ang kahit anong dilim. Kaya naman, inaanyayahan ko kayo na mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot mula sa kwento ni na Clara? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Muli, mula sa inyong lingkod, ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.